Ayan na nga mga kaibigan, ayan, so mainit-init na balita ang ating pag-uusapan ngayon. Pero ang aking katanungan ay anong kapalaran ba ang nais ninyong mangyari, no? Kay Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr., okay? Willing ba kayo o pabor ba kayo na ma-impeach itong si President Bongbong Marcos Jr. o kaya ay ipatapon din sa International Criminal Court gaya ng kanyang ginawa kay Pangulong Duterte. Ayan, so napakagandang usapin ito mga kaibigan, pero mag-focus muna tayo sa impeachment complaint. Okay, so pag-uusapan natin ang 13 grounds na maaaring gamitin ng prosecutions laban kay Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Kung inyong matatandaan, bago po ang halalan ay nagsampa na po ng impeachment complaint ang grupo ni Cardema. Subalit hindi ito tinanggap ng Secretary General na si Reginald Velasco dahil wala po siya nung araw na yun. Ayaw naman pong tanggapin ng kanyang mga tauhan o ibang mga executive o opisyal ng kanyang opisina ang impeachment complaint. Yun po ay isang napakagandang balita. Yun po ay isang good news sapagkat kung tinanggap po ang impeachment complaint na yun ay hindi na maaaring sampahan pa ng impeachment complaint si President Bongbong Marcos Jr. dahil gumana na po at nag-umpisa na yung nakasaad sa ating konstitusyon na isang impeachment complaint lamang ang maaaring isampa sa isang tao sa loob ng isang taon. So ibig sabihin, kung tinanggap po ng opisina ni Secretary General Reginald Velasco ang impeachment complaint na isinampa ni Cardema, ay hindi na po ito maaari pang sampahang muli. Ngayong tapos na po ang halalan. Kaya good news po yan at hindi tinanggap. Okay, so sa mga anti-Duterte, ayan, sa mga anti-Duterte, kung ayaw ninyo ng ganitong balita, ay huwag na po kayong manood at magkakasakitan lamang po tayo ng damdamin. Alam ko naman mga kaibigan na may mga loyalista pa rin naman. Meron pa rin namang mga naniniwala kay President Bongbong Marcos Jr. Ayan. So sa mga nanonood naman, no, pakisagot po kung ano pong kapalaran ang nais ninyong mangyari kay President Marcos Jr. Agree ba kayo na dapat siya ay ma-impeach na lamang o dapat din siyang ipatapon sa International Criminal Court? Okay, so ito nga po, no, mainit-init na balita mga kaibigan, habang nasa ICC nga ang dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte ay patuloy naman na sumasadsad, no, ang kapalaran ni President Bongbong Marcos Jr. So dahil sa pinakahuling survey ay papataas po ng papataas ang trust rating ni Mayor-elect ng Davao City na si Rodrigo Roa Duterte. Nagtala ito ng 60 plus, no, trust rating. Samantalang si Vice President Sara Duterte ay nagtala naman ng 50% trust rating. Ang nakakalungkot mga kaibigan ay nasa 32% na lamang ang trust rating ni Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Ano po ang dahilan? Dahil sa kanyang mapanirang political agenda, nalagay ngayon sa alanganin ang Pangulo. Paano pa kaya siya maisasalba at maire-rescue ng kanyang ate na si Senator Amy Marcos, no? Kung sakaling ituloy po ng Duterte Youth Party List ang impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos Jr. sa araw kung saan ay mag-uumpisa na ang mga bagong halal na mga kongresista at mga senador. Ayan, so ine-expect ko mga kaibigan sa aking pagtansya ay bubuhayin ng Duterte Youth Party List ang impeachment complaint by July 2025. Okay, dahil sa
araw na yan, June 30 po kasi, ay mag-uumpisa na ang tinatawag nating 20th Congress. Okay, so yung mga outgoing congressmen dyan ay syempre mawawala na muna pansamantala. Yan, depende kung sa susunod na halalan ay makabalik sila. Pero for the meantime, ang mauupo muna ay ang mga nanalo ngayong 2025 election. Okay. Dahil nga po sa maling estratehiya na ipitapon si former President Duterte sa ICC, pagbintangan ang Vice Presidente na nilustay di umano nito ang 125 million confidential funds, kasuhan ang Vice Presidente ng grave threats at i-impeach ay talaga namang lalong nalalagay sa alanganin itong ating Pangulo. Idagdag pa kung iisipin natin na ilan sa kanyang mga chief of staff at ilan sa kanyang mga tauhan ay ginipit ng administrasyong ito. So, napakaraming grounds, napakaraming grounds upang ma-impeach at mawala bilang Pangulo ng Pilipinas si President Bongbong Marcos Jr. Okay, malaki ngayon ang tsansa na siya po ay ma-impeach dahil alam naman po natin na ang Senado ngayon ay Duterte Black. Ibig sabihin, majority of the senators ay mga kaalyado, naniniwala at nagtitiwala sa mga Duterte. So, panigurado, 100% na po yan. Kapag umakyat po ang impeachment against the president, automatic, dahil number games po ang impeachment, So, hindi na mahihirapan ngayon yung prosecutions dahil pag-uusapan natin yung 13 grounds para ma-impeach itong si President Bongbong Marcos Jr. Okay, so marahil yung iba sa inyo ay hindi mag-a-agree, pero ito po ay alam naman ng mga Pilipino. Unahin natin yung tungkol sa mga pondo na inilipat sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Itong mga pondo na ito ay nakasaad sa 2025 National Budget, sa 2025 General Appropriations Act. So, mayroon tayong narinig dito, mayroon tayong nabasa, napakinggan na mayroong 234 billion insertion fund or insertion money sa 2025 GAA. So, maaaring pasok ito sa plunder o kaya ay sa malversation of public funds. Okay, so yan po yung una. Pangalawa, pinirmahan po ni Pangulong Marcos Jr. ang 2025 General Appropriations Act na alam naman po nating hindi dumaan sa maayos at legal na proseso. Dahil sa 2025 GAA, mga kaibigan, natuklasan po ni Congressman Isidro Ungab ang mga blanco sa Bicameral Committee report. So dahil dito ay nagkaroon po sila ng media expose, kasama si dating Pangulong Duterte, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Martin Delgra, at dito po ay siyempre kasama si Congressman Isidro Ungab, at dito po ay pinag-usapan nila ang mga blanco sa Bicameral Committee report. Ayan, so natuklasan din po natin sa Senado yung mga iba't ibang uri ng ayuda na obvious ay ginamit para sa vote buying, para bumili ng boto. Nandyan po ang TUPAD, AKAP, AIX, MAIP at iba pa. Siyempre ang pagtanggal, removal at pagbabawas ng mga budget na siyempre nakadokumento po itong mga ito at mababasa sa 2025 General Appropriations Act. Alam naman po natin na binawasan po ang ilang ahensya ng gobyerno, kagaya po ng GSIS, SSS, 4Ps, Malasakit Center, Land Bank, PhilBox, DOST, at syempre ang controversial na PhilHealth. Okay, so humigit kumulang po sa 59 million pesos ang tinanggal
sa mga nabanggit nating opisina at ito po ay dinala sa National Treasury. Okay, so isa pa po no yung pag-create ng Maharlika Funds na mayroong requirements na 250 million pesos. So, nandyan po ang Land Bank at PDIC na naglagay na po ng pondo, no? So, ang PDIC, if I were not mistaken, ay 20, no? Nasa 20 million po yung kanilang inilagay, no? Sa Maharlika Funds. At ang Land Bank ay mas malaki. Okay? Ano pa, panglima, yung mga pondo po ng PhilHealth na inilipat sa National Treasury. Yung iba po dito ay ginamit for fees and order at yung iba naman po ay ginamit sa unprogrammed activities no or projects. So syempre, yung pinakang matindi po number 6 no, ito po yung sinasabi nating 234 billion insertion sa 2025 rather General Appropriations Act. Syempre, yung number 7 ay ang pagpupondo sa Panay Guimaras Network Bridge, no? Na kung saan ay nangutang na nga po ang Pilipinas sa Import-Export Bank of Korea ng halagang 174.49 billion pesos. And alam naman po natin na ito po ay fully funded na. Napanood naman po natin ito sa mainstream media. Okay, so sa Supreme Court po, no, ito po ay napansin, no, napansin po ito ni Justice Amy Lazaro Javier at sabi niya, pinunduhan na ng Import-Export Bank of Korea ang Panay Guimaras Network Negros Bridge ng halagang 174.49 billion pesos. Tapos poponduhan mo sa 2022 gaan ng 50 million, another 59 million sa 2023, bayad na. No, may pondo na pero hindi pa na ipapatayo itong Panay Negros Bridge na ito. Siyempre yung pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nalaman natin yung mga findings ni Senator Amy Marcos na talaga namang nakita natin ang malaking paglabag ng administrasyong ito. Maipatapon lamang si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So there are so many violations, no? These people clearly violated and ignored the Philippine Constitution. They also ignored the any laws, rules, and mga anong matawag ito? Mga batas no na nakapaloob sa ating saligang batas. Yun na nga po no, mga jurisprudence. So syempre marami rin pong mga nakasulat sa International Criminal Court no sa Rome Statute of the ICC ang hindi po nila sinunod at talaga namang inignore nila ang mga nakasulat doon no. So syempre after the Senate probe na isinagawa ng chairman ng Committee on Foreign Relations na si Senator Amy Marcos ay nagsampa po siya, formal po siyang nagsampa ng kaso laban sa mga opisyal ng pamahalaan sa Office of the Ombudsman na si Samuel Martires. So number 10. Siyempre, ito po yung pinakang mabigat, no? Ilang beses po niyang sinabi sa kanyang mga interviews, no, na he will no longer cooperate. He will not going to cooperate and collaborate with the International Criminal Court kapag daw pumunta rito ang mga judges para mag-imbestiga no laban kay former President Duterte ay hindi niya ito i-entertain no dahil kapag sila ay nasa Pilipinas ang kanilang purpose lamang ay maging isang turista. Pero yung mag-imbestiga at humingi po ng mga datos, humingi po ng mga information, this government will not going to cooperate or collaborate with them. Malinaw po yan na sinabi ni former President Bongbong Marcos Jr. He even assured the Vice President in writing, no? In writing, sumulat pa siya kay BP Sara, sabi niya, hindi tayo makikipag-coordinate and collaborate sa ICC because we are no longer a member of the International Criminal Court. So how is that?
So ibig sabihin, hindi sila makakakuha ng information because we will not going to cooperate and collaborate with them. Siyempre, yung impeachment complaint no against the Vice President Sara Duterte, yung mga itinanim po nilang kung ano-anong mga balita na hindi naman makatotohanan o wala namang katotohanan. Siyempre, ang malalim na, kumbaga malagim o sabihin nating maanomalyang paglabag no sa pag-aresto po kay Senator candidate Pastor Kibuloy. At syempre, yung pagbebenta po ng gold reserves, no? Those are the grounds na maaaring gamitin ng prosecutions laban kay Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. So, eto na po mga kaibigan, ang susunod na kabanata. Kung sakali po na ang pumalit sa House Speaker Martin Romualdez ay isang kaalyado ng mga Duterte o worse, no? Kapag naging House Speaker si Congressman Pulong Duterte, ay yan na po ang katapusan ng karir ni President sapagkat no, ang susunod na pong aksyon niyan ay magpa-file na po ang Duterte Youth Party List ng impeachment complaint against the President Marcos Jr. At kapag ito po ay napatunayan, no, gamit po itong 13 grounds for impeachment, syempre mai-impeach itong si President Bongbong Marcos Jr. And when his speech, and kapag siya po ay na-impeach, no, alam naman po natin kung sino po ang papalit. No less than the Vice President Sara Duterte. At kapag naging presidente na po si VP Sara Duterte, expect the unexpected sapagkat majority of the senators are Duterte. So, 100% po yan na babagsak itong si President Bongbong Marcos Jr. Okay? So, kung kayo po ang tatanungin mga kaibigan, kung sakali na matuloy ang mga aking binanggit, saan po kayo mas pabor? Ma-impeach na lamang itong si President Marcos or ipatapon din siya sa International Criminal Court? Okay? So dalawa po kasi ang nakikita natin dito, no? Posible po na hindi naman siya pwedeng ipatapon sa ICC dahil isa nga sa mga isa nga sa mga ideas or goal ni Senator Amy Marcos kaya siya nagsagawa ng Senate probe is para hindi na po na maulit ang nangyari kay former President Rodrigo Roa Duterte. So lahat ng yan at marami pang iba ay maaaring gamitin laban kay Pangulong Marcos. Alright, so good morning, good evening, and good night everyone.